ang talong. Magandang hapon po sa ating lahat. Narito po ako ngayon sa isang lugar dito sa Victoria. Ito po ay pataniman ng talong, no? Makita po natin napakalawak ng talungan din sa lugar na ito. Opo. Makikita natin ang lawak itong talungan na to. Opo. So ayan, inabot na po kami ng ulan dini sa talungan, no? Kaya medyo takbo muna kami. Punta muna kami sa silungan. Ngalisan ho yan kanina. Ito yung mga tawag nila lisan dun sa mga hinarvest kaninang umaga. So, siyempre, pagkaputi or pagka-harvest, pinipili nila yung mga bunga na walang butas. Sabi nila, no? Yung butas na yon ay dahil sa uod na naka-epekto doon sa bunga ng talong. Pero makita mo pa rin kahit ito ay medyo napili na nila, pero maganda pa rin ang itsura. Pero maaaring mayroong mga butas at ilang problema yung ganitong type. Kabutihan dito sa talungang ito, talagang pinangangalagaan nila yung kalidad ng kanilang talong na ini-deliver sa market. Kaya they make sure na yung napalagay o napadala sa pamilihan ay mga maganda ang kalidad. So yan yung mga itsura ng mga apektadong talong, ano? Ito makikita natin yung mga pinagbahayan ng uod, no? Yung mga naapektuhan. At kung titingnan natin sa ganitong klase ng talungan, halos inaabot ng kahit halos kalahati ng bunga ay naapektuhan nito sa lubhang pag-atake ng ganitong uod. Yan. Yan po. At bukod po dito, hindi lamang yung uod ang problema sa pagtatalungan. Mayroon din po nitong mga ganitong type ng Luto. epekto sa talong po. Ang tawag nila luto. Pero actually po ito ay epekto nung a certain type of bacteria na nakakapekta po sa bunga ng talong. At yan po ay siyempre hindi na po yan maganda para sa pamilihan. Ito naman ganitong klase, pinipitas na rin nila, tawag nila dito over matured. Pero ito yung sa mga nagluluto ng nagluluto ba yun? Yung kulawong talong, ito yung mga kasarapan, iniihaw tapos nilalagyan ng kamatis, sibuyas at kaunting suka. Yan. Pero sa amin sa Quezon, ang masarap diyan ay yung lalagyan ng hilaw na gata, no? Yan. So yan po ang talungan. So bagamat ngayon po ay maganda ang presyo, pero talaga pong problema ng magtatalong, yun pong epekto nga ng mga maninira ang tawag nila. So itatang po dito yung fruit borer, no? Na sumasalanta po sa bunga ng talong. And then mayroon po tayong tinatawag na shoot borer na ang inaatake naman po ay yung talbos o yung dulo ng talong. Ito po yan, yung may nalalantang dulo yan, sigurado po yan mayroong atake dun sa may butas yung parte po ng talong, no? So yan po. So ito ang may napasubra na ang pagkalanta niya, no? Kumainit yan lang pala. Ayan. Ito pa ang tawag nga po ninyo, Palongyo. Palongyo. Ay, siyempre, palongyo kasi pag natake, nalongyo yung talbos, no? Pero mapalad pa rin itong talungan na to dahil wala ditong problema ng bacterial wilt. Yung kahit pagkaganda-ganda ng talong, bigla na lang silang tatamlay, no? Namamatay. So yun ang isang pinakamabagsik na, no? Kasi yun sa lupa. Sa lupa nakalagay yun. Pero kung bagong bukas ang inyong talungan at hindi masyadong problema yung bacterial wilt. Ang problema pagka palagi nang natatalungan. Binubumbari nung namin ng fungicide, yung gayon.
Pagka medyo may marami yung ganyan. Pero meron din dito isa. Oh. Sadyang- Ano po 'yon? Hindi po epektibo ang fungicide dahil yung po ay bacteria na nandun po sa ilalim ng lupa ang mga atake. Yung iba nakaka-survive siguro pag mabigyan ng kaunting remedyo yung lupa mismo. Yan po ang talungan. Sa susunod po makipakita natin kung ano pa ang problema pagdating po sa paghalaman at pagugulayan. So bagamat nagmamahal po ang presyo ng gulay ngayon, mahal na rin po naman ang kanilang puhunan. Kaya dapat lamang po na kumita rin ang ating mga magugulay.